Good morning, world! Ito, Kape tayo! kain na tayo. Gutom na ako. Talaga lang. Sarap. Sarap ng kape. Ito, oh. Siyempre, hati kami dito. Itlog at saka Sardinas! ginisang ligo, Sardinas! sibuyas at saka bawang. Tapos meron tayong, anong butter to pala? Magnolia. Magnolia. Ay, hindi. Angkor na to, no? Angkor na. Sarap. Sarap. Tapos, bumili ko ng hot pandesal. Meron siyang bagong bakery na discovery. Nagtanong siya sa kanino kahapon nagtanong? Kasi nagbabike ako. Oh. Dumating ako dun sa, pumunta ako hanggang dun sa gate. Tapos, nag-standby ako doon. Tumitingin ako ng baka nandun kayo, makita ko kayo. Nagbabaka sakali ako. Excuse. Ayun, habang nagre-rest din at the same time. Tapos, naalala ko pandesal. Yung binibilan namin ng ng tinapay sa labas. Sa, ano yung pandan? Pandan tabon. Pandan tabon. Tatanong ko sana, dahil kasi yung nagsabi sa akin na nagbubukas sila 4 o'clock a.m. Pandesal. Ngayon, tatanong ko sana kung hanggang, bukas by that time. Kung by that time na nandun ako, kung bukas pa yon o basta yun alam ko, sabi. Dyan lang sir, sa may 7-Eleven, no? Sinong tinanungan mo? Tricycle, yung mga tricycle, dyan sa labas. Let's pray muna. Let's pray. We thank you, Lord, for all the blessings for this beautiful day, and thank you for bringing Langga home safe and sound from his rides. Thank you very much for giving me good health and strength, and also Langga. Bless us, Lord, as we partake this food that you have given us. May this will give us good health and strength. Bless us so we can bless others, and bless our families, dear Lord, and bless us viewers, dear Lord, watching this channel right now. Bless them and guide them and keep them safe. Bless their families and heal them if they have any ailments. Also, I'm praying to please, I would like to thank you for our daily foods and financial support that you always provide us. Please protect us all, guide us all, save the whole world. In Jesus' and forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Kain na tayo. Kunin nyo na yung, si Myrene nga pala. Si Myrene at saka si Michael. Ano raw, bitin daw dun sa dun sa vlog natin. Dun sa part 1 and 2. Alam nyo guys. Antayin daw yung number 3. Ayan na, na-post ko na. Myrene, naka-post na. Myrene and Michael, thank you very much sa inyo. Sa inyong full support. Alam mo guys, ang nangyari? An hour and a half kasi. Total, an hour and 20-something minutes. Ay ako, late na ako nakapost kagabi. Dahil kasi, nag-ano yung computer ko kasi, ano lang yan laptop. So, hindi siya, yung storage niya, hindi siya ganun kalaki. Kaya, dinivide ko pa kasi ayaw na mag-work kung masyadong mahaba. Mabilis naman internet. Hindi yung internet ang problema. Yung storage ng computer ko. Sabi nga pala, may may cheese ng kasama. Saan? Pero ilasa. Kanin mo ng by itself. Tingnan mo. Parang nga. Meron Interno ba sa sardinas? Okay na. Bakit hindi? Kung hindi, di kainin mo sa kanin ang sardinas. Sarap kaya. Hindi, dapat doon sa sardinas, yung plain lang. Walang. Okay lang. Pag mo, kung nalagyan ng butter siguro. Harap ng sardinas, guys. Sarap siya yung yung spicy. Ligo. Ligo ba yan? Dati paborito ko 555. Ang unang panahon. Si Daddy, sa Pilipinas pa ako. Pag may 5 pesos siyang extra, binibili niya ako ng pandesal at saka ano yan?
555. Sarap. Pinakain namin. Yun. Tapos nga, sabi sa sarili ko, sige, kukuha akong pera. So bumalik ka pa talaga dito? Umuwi ako. Hindi ko namalayan. Kinuha ko yung pitaka. Tulog ako. Hindi ako nakakapag-bike ha. Yun, tapos, nung basuli ako, bumili na akong pangmisal. Okay ba siya? Lalo pa Tapos, siguro kung mainit pa. paglakabas ko na sa atin, nakasalubong ko naman si May. Hi, May! May Jesus! Ay, salubong mo siya ulit. Sabi ko nga, bibili kong pandesal. Sabi niya dyan, oh. Saan? Diyan sa gate 2, sabi niya. Meron din doon? Sa Mining. Meron din doon? Kako, kakaliwa, kakanan. Kakanan. Sa may hardware. Oo, sabi niya. Kasi, una ko nang nalaman yun nandito, Try mo naman yung tinuro ng mga nagta-tricycle sa akin, kanya nga akong bumalik kumuha ng pera. Alam niyo naman ako, may loyalty ako eh. Parang nandun na yung loyalty. Kako, hindi na. Doon na, yung una kong nalaman eh. Doon lang ako pumunta. Doon lang ako bibili, sabi ko. Doon lang Next time, try mo rin dito. Sa susunod, yun, oo. Sa susunod, dito naman sa Mining. Kanya tikman mo ang lasa. It's okay. It's fine. Kung ano magugustuhan mo, ha? Sandaan mo, ha? Hindi, parang butter ang amoy niya. Pero cheese Sabi daw. cheese? Ang amoy ko, ay! Parang butter. Sarap ito sana o sa kanin. Ginisang sardinas. Oh, sarap. Sarap. Kain kayo guys. Pwede na to. Pwede na? Ano pa? Pwede na siguro. Tigas pa? Pwede siguro pero mas gusto ko masinog pa. Pwede mo muna natin kainin. Wala naman tayong dessert. Pwede na siguro yan. Pwede na. Harap guys. Kaya kahapon, sa haba ng kaintuhan namin sa inyo, nakalipas yung oras na hindi namin namamalayan. Tapos matapos na kami, nung ina-edit na niya, yun nga, yung storage hindi siya nagkasya. Sobrang haba. Kaya ginawa niya part 1, part 2, part 3. Ayun, pero at least, ayun, nalibang kami. Nakakalibang din kayong kausap, kakwentuhan. Sa totoo lang. Kasi pag yung binabasa ko yung mga comment nyo, ayun, parang nare-realize ko na, yun nga, nandyan din kayo, kausap din namin kayo. Nandyan naman kayo talaga, di ba? Parang worth din itong ginagawa natin. Sige, may nanonood, may naghahanap. Alisin mo lang kung may mga itim-itim. Ang dami yan, no? Ketchup. Ay, tapos na ako, inubos ko na itlog ko. Wala Ah, yun nga, may cheese. Dalawang malaki pa mata ko. Cheese, dalawang piraso. Hindi, pero may lasa yung dough. Di ba? Parang battery ang dough. Yun nga. Yung mga itim-itim lang, alisin mo. Yan, nung bata Yung ako, mga dumi-dumi. naalala ko ganyan kumain pandesal. Oh, ayan ang cheese niya guys. Oh. Ayan na, that's it. Pansit. Pagka ang ulam namin yung mga disarsa, mechado, giniling, apritada, na manok. Ano ang ulam nila? Apritada ng manok, hindi mga disarsa eh. Oh. Kaldereta, yun. Yan, ganyan ako kumain. Yung tinapay, pandesal. Hanggang ngayon, ganyan ka. Yung manok, yung apritadang manok, alisin ko sa buto. Tapos, yung bang gaganunin ko lang ng
ng tinidor, kutsara, para magdiwahiwalay. Tapos, may salsa. Yun. At tapos ganyan, no? Ganyan. Yun, no? Ganun akong kumain sa pandesal. Tapos na ako, ha? Ito pa, sayang to. Dagdagan mo yan. Ayan, no? Ganyan. Anghang. Yung pulang ng ligo. Ayan, no? Kahit guys sa Amerika, hindi kami nagpapawala ng sardinas. Kasi minsan, wala kang maisip na pagkain na parang masarap ligo. Kahit na hindi mo nagigisa, ako binubuksan ko lang tapos mainit yung kanin, sarap. Meron ka lang sa sausamang suka o kaya pati sa may na toyot kalamansi. Ang sarap. Ako wala, no? O lagyan mo kalamansi. Yun, pwede. Toyot kalamansi. Kahit yung mga bata, gusto ha? Sinanay ko sila ng bata pa sila, sinanay ko sila kumain ng sardinas. Kaya okay sa kanila. Pinauulam ko sila ng sardinas. Kaya ako na yung kapang kanin. Ay, tinapay. Pero pinaka-paborito nila, corned beef na ginisa. At saka itlog. Itlog na ang yolk niya basa pa, tapos imimix na lahat sa kanin. Ako, sabayan sila lagi, I like the food. Mula pa maliit sila, I like the food. Pag gusto nila, I like the food. Sabay pa sila, hanggang ay matanda na sila pag umuwi si Chris, tapos magluluto. Anong gusto mong pagkain? Ang luto, I like the food. Kasi natatandaan ko noon, nung araw, sa palengke, yung mga taga-Caloocan dyan, yung mga nakaka-remember kay Miling sa palengke, hindi ba? Ang sarap ng luto ni Miling. Anong luto niya? Ano, kalenderya? Oo. Tignan nga natin ito. Pwede na to? Pwede na yan. Si Miling. Yun, pagka umorder ka ron, ay. bali 50 lang yata. Teka, magkano ba yun? 20 kanin, 30 ulam. Nakalusot ka na nun. Yung kanin ngayon, hindi yung maliit lang ng kanin, ha? Malaking bundok. Yung araw, yan lang yung mga presyuhan ng araw. Pwede na. Perfect. Ano, lakatan? Perfect. Kaya yung mga presyuhan ng araw, di ba? 20 kanin, 30 ulam. 50, nakaraos ka nun. Tapos yung kanin, tsaka yung ngayong minudo o giniling kung anong iuulam namin. Iuulam ko. Tapos isang itlog. Kasama na o may extra bayad? Extra ba yun? Extra bayad din siyempre. Magkano itlog nun? 10 o 15? Yeah. Nasa plato yun. Ang gagawin ko, hahaluin ko yun sama-sama. Tapos yung itlog na prito, ihahalo ko rin yun, dudurugin ko dun yun. Ibig sabihin, mimix ko dun sa kanin at saka sa minudo o giniling. Tapos subo ko na lang ng subo. Tinuro ko dun sa dalawa yun, nung maliit pa, nung pinakakain ko pa sila ng mga kanin. Nung nag-umpisa silang kumakain, gano'n. Minsan, pagka yung wala akong maisip, merong dyan, may giniling ngayon. Tapos itlog, fried egg, sunny side up, ayan. Tapos mimix ko yun. Yun hanggang sa natutunan nila yun. Corned beef, ganun din, pagkakakain kami kay Miling nun. Kasi corned beef, giniling, mamimili ka. Ganun din ginagawa ko, minimix ko yung yung itlog. Gaganon-ganonin ko para mag-divide sila. Tapos imimix ko ngayon sa kanin at saka sa corned beef. Ayun, tinuro ko sa kanila yung pagkain na gano'n. Yun nga yung sinasabi ni Jerlyn, pagkain ang binigay ko sa kanila, I like the food. Hanggang ngayon guys, gusto nila yun. Sarap. Sog na guys. Buti hindi maraming binili mong tinapay kasi ang dami nating tinapay right now. Dahil kasi bumili tayo last time. Bumili tayo, hindi pa natin nabuksan yung dalawang sliced bread. Kaya monay. Buti yung pang isang kainan lang binili mo. Ako na, nasipong kaya ako. Bakit? Allergies na siguro. Allergies. Bakit?
Kung baka natuyaan ako ng power sa likod. Naku, pagagalitan ka lang naman nila. Hindi ka nakikinig. Yung mga taga-Caloocan dyan na ano, yung nakakilala kay Buhay Miling. pa kaya yun si Aling Miling? Wala na yun siguro. Sikat na sikat yun ng araw. Bakit ka kumakain kay Miling? Eh, magagalit nanay mo, nagluluto siya, ikaw kumain ka kay Hindi, Miling. pagkagabi. Okay, magala kagabi na? Oh. Yan pa, kahit na ayos itong tinapay ko. Gaganon Ang yan. sarap guys. Sa mga hindi Gaganon kumakain ng sardinas, Gaganon try yan. nyo. Ang sarap ako, binubuksan ko nga lang yan eh. Hindi pa kayo open Ang mo. sarap ng ano, ang Please. sarap ng, alam mo yung ano, yung sauce niya, perfect ang lasa ng ano. Ang lasa ng sauce. Yeah. Perfect na pala eh. Yung ano. Matamis. Tsaka mataba ito ngayon kaysa last time. Yung last time medyo very slim na saging. Dati, di ba hindi ako pala kayo saging? Dali mo dito, please. Alisin na? Mm-mm. Hindi ako, di ba, hindi ako doon sa ano, ikaw lang laging kumakain ng saging. Pero ngayon napapakain ako ng saging kasi masarap. Pero yung gusto kong saging yung maliliit, senyorita. Di ba lasa? Sarap. Dito family ko na galing silang Cavite. Nag-attend sila ng graduation ng pamangkin ko. Dumaan sila ng palengke yata somewhere. Bumili sila, anong tawag doon? Bulig? Bulig din ba sa inyo? Bulig ng saging, isang bulig ng saging Bulig. na bulig. Bulig. Sa amin bulig. Isang gano'n na saging na senyorita. Ay naku, naubos kaya namin yun. Kasi hindi lang ka lang kakain isa. 2, 3, 4. Kasi ganito lang kaliliit. Ang sarap, ang tamis. Ibang klase yung tamis niya. Ito, tapos ka na dito? Mm. Yung Queensland na butter, oh, hindi pa natin binibili. Hindi pa natin natikman. Sabi nila masarap nga daw, di ba? Then nagtatanong tungkol sa kung magkano. Hindi lang isang nagtanong eh. Over time, may mga nagtatanong, magkano ba kailangan para mag-retire sa Pilipinas? Well, sky is the limit. Siyempre, mas maraming pera, mas maganda, no? Kaya lang, mahirap yun i-answer. Dahil kasi depende sa lifestyle. Lifestyle mo. Mahilig kang kumain sa labas, hindi ka nagluluto, puro kain sa labas, syempre mas magastos. Gusto mo ng malaking bahay, syempre mas mahal. O kung may bahay ka na, pero masyadong malaki ang maintenance noon, sa aircon, sa lahat. Tapos, kung gusto mo pa ng mga kasambahay, driver, syempre papasweldohin mo yon. At saka, yung benefits din nila, hindi lang sweldo, no? Pag may mga kasambahay tayo, mas mabuti may mga benefits din sila. Tapos, kung ang bahay mo ba, bayad na, or meron ka ng bahay dito sa Pilipinas, marami naman sa atin na may mga bahay na sila sa Pilipinas. Meron din kagaya namin na lupa lang, wala kaming bahay. Tapos, andun pa sa lugar, hindi naman namin gusto doon magpatayo ng bahay. So, gumasta pa kami na ganun. So, kung for example, bayad ng bahay, bayad ng kotse, hindi na ganong maraming gastos. Pero depende nga sa sitwasyon mo at sa lifestyle mo. Mahilig kang mag-good time, mahilig kang mag-travel, mahilig kang mag-shopping, then you have to take it into consideration. Although, ang pera mo kung saan ka man galing, is malaki ang value kaysa ating peso. Yun ang una, ha? Yun ang una. First of all, yung budget mo. Kung magkano ang pera mo. Kung marami kang pera, wala kang problema sa pera, that's fine. You can live happily. Magpatayo ka ng bahay, you know, kung anong gusto mo, anong consider mo, swimming pool, 5 bedrooms, 4 baths, you know, those things. Kanya, first of all, budget.
Pero yun nga, kung sabi ko, kung may pera ka naman, yung may mga, yung nagtatanong dyan, siguro, wala nang problema sa akin ng pera. Baka ganun pa sabihin sa akin. No problem. Wala ka ng problema pagka ganun. You can live, happily. May maid ka, may driver ka, pwede kang kumuha ng security mo if you want. Wala na. Just kick back and relax. Yun ang masarap. Magre-retire ka, just kick back and relax. At wala ka na intindihin. Kasi may pera ka, di ba? Pero doon sa nagbabalak na mag-retire at titira dito at let's say yung katulad namin na pinaghirapan muna namin yung pera bago namin naibili ng bahay, mga sasakyan, yung mga gamit. Naghirap muna kami doon. Kung ganon, yon yung budget mo. Kasi alamin muna ang bahay kung magkano. Bahay at lupa, 15 million. Kung 15 million, bibili ka ng sasakyan pagdating mo. Dahil kasi, pagdating mo rito, wala kang sasakyan. Hindi ka nang pwedeng mag-tricycle. Lalabas ka lang. Ang layo na lalakarin mo. Or pupunta ka sa SM, pupunta ka sa groceries, wala kang sasakyan. Ang hirap nun. So, i-consider mo yung sasakyan. Tapos nun, mga gamit sa bahay. Yan. Refrigerator, washing machine, kung ano, everything. Appliances. Yon. Kaya depende, unang-una, depende sa budget. Yon. Hindi nga. Ang tinatanong ako, magkano nga ang kailangan? Kaya, depende sa inyo. Depende sa lifestyle. Yun ang number 1 na ata sagot. Depende sa lifestyle niyo. Yung iba, ayaw nilang, may mga taong nababasa ko sa mga comments ng ibang YouTubers din, na ayaw nilang magbahay kasi ang maintenance ng bahay, gusto nila, lalo pa sila pag travel lang ng travel, gusto nila mga condo, which tayo, hindi tayo pwede sa condo, ayaw mo ng high-rise. So, yung iba gusto ng condo. So, either bibilin mo yung condo or rental na condo. So, yung mga ganun ang dapat na isipin mo. So, yun, nagbabari din syempre, ang price. Kung high-end na condo or regular na condo or condo na may mga amenities. Tapos, ang parking mo pa doon, may bayad kung kada space na kukunin mo. So, marami kang iisipin. So, kung kami yung tinatanong nyo, wala kaming amount na masasabi kasi what works for us might not work for you. So like kami, simple lang. Like right now, di ba, alam nyo naman na yung bills namin, yung utilities na lang, at saka pang araw-araw na kain, personal needs, yung ganon. Otherwise, wala na kaming malalaking gastos, wala kaming kasambahay, wala kaming driver. Nung una gusto niya, nung una nasa Amerika pa kami, gusto niya may driver or at least isang kasambahay. Pero guys, lumaki ako, wala kaming kasambahay. Tapos, tumanda ako sa Amerika na walang kasambahay. Parang, ayoko mag-utos, nahiya ako mag-utos. Tapos, baka ma-stress lang ako, magtuturo pa ako kung paano gagawin the way I want it. Hindi ako na lang. At least nagawa ko yung gusto ko. Yung ganun ba? Tsaka yung alam mo yung, hindi ako sanay sa gano'n yung upo ka sa sofa. Pagkikuha ka ng tubig! Please, tubig! Ay, hindi ako, never sa buhay kong nangyari yun. Tapos ngayon, pa ako tumatatanda, ngayon ko para aaralin yung gano'n. Hindi ako pwede sa gano'n. Kahit may please pa, no? Ayoko nang uutos. At saka, kung isipin mo guys, hindi na, magkano na rin ngayon ang isisweldo mo sa mga kasambahay. So, that's another expense. Plus yung mga benefits nila, mga SS nila, mga PhilHealth, dapat yun, anuhin mo pa yun. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi mo bibigyan sila. Mamaya matulfo ka. Mapunta ka kay tulfo dahil hindi tama yung pasweldo mo. May mga minimum wage na ngayong panahon. Hindi kagaya dati na, sige patirahin kita dito, tulungan mo ko sa mga gawain sa bahay, bibigyan kita ng konting ganito, yun lang ang kaya ko. Hindi na ngayon. Kung meron kang worker sa bahay mo, they should have minimum at wage. Least minimum wage plus benefits. Ganun na ngayon. Which is tama lang. Hindi, tsaka ganun. Just in case, mangyari sa amin yun, mag-hire kami ng ganun.
ilalagay namin sa tama talaga. Oo. Bibigyan namin, siyempre, kailangan benefits, kailangan ng health insurance, mga ganon. Yeah, siya gusto niya, or at least driver. Ayoko guys, at isa pa, hindi ako sanay na... Meron pa pala isa, yung, ano ba yun? SSS, pag-ibig, o whatever. Mga ganon. Ang isa pa guys, ayokong... I'm not being selfish, pero hindi ako sanay na may nakatira sa bahay na iba. I don't know, hindi ako sanay na, you know, for example, mayroon kang kasambahay, may driver ka, siyempre patitirahin mo sa iyo. Ang liit pa ng bahay namin. Pag dumating mga anak namin, saan mo ilalagay yung mga anak mo or yung kasambahay mo? Siguro, pag gana lang, lumaki na ang bahay natin. Kasi dati, nung nagpaplano pa lang kami ng paggawa, yung ginagawa pa lang plano ng bahay, siyempre maraming option, may 2 stories, tapos yung mga ginagawa nila engineer, mayroon pang maid's room or maid's quarter, mayroon pang gano'n, Meron pa pang driver. Pang driver, yung gano'n, parang pag gano'n kasi, parang ako lang yun ako lang yun, gano'n lang ako, parang problemahin ko pa, pag may taong iba sa bahay, parang problemahin ko pa, ay naku, kumain na ba, ang health, ay bakit inuubo, baka may sakit, kailangan dalhin sa doktor. Ay, nagdagdag pa yun guys sa isipin ko. Tama yun, tama. Eh, di kami na lang, siya na lang alagaan ko. Di isang tao lang. Bakit naman naalagaan mo ko? Binibili mo akong pandesal eh. I can manage. Salamat sa Diyos. Amen. Thank you. Salamat sa Diyos na kakamanage ka pa. Pero, depende nga kung anong kasanayan mo. Pero, siguro, napakalaking ginhawa din pag may, example niyan, madam, ito na, tapos na kami kumain pa kay hugas. Adi, sarap, upo ka na lang. Kaya lang hindi nga kami sanay, or ako at least hindi ako sanay sa ganun. So, sabi ko, wag na lang, magkano din yung yung ipisweldo mo doon, isweldo mo na lang sa akin, di ba? Pwede rin yun, pagka tumama na tayo sa loto, yung gano'n. Ngayon na naman ang loto na hindi niya tinatayaan. Yun nga lang problema, hindi ako tumataya. Kagaya yung, kung magkano man yan, hindi ko alam kung magkano ng kalakaran ngayon ng yung isang kasambahay, yung pera na ibabayad mo doon, bigay mo na lang sa akin, mag-grocery ako, nako, happy na ako na nag-SNR ako, ay nako, happy na ako. Magkano ang bayaran kaya ngayon? Mga 10? I don't know, 8? 10, 15, I don't know. Mahal na rin siguro ngayon guys. Comment down below kung meron kayong kasambahay, magkano na mga kasambahay. Tapos ngayon. yung benefits. Saka benefits. Maganda rin kung may benefits sila kasi yun na rin ang tulong mo. Or minsan, di ba yung uso din yung ganyan dati na mga school girl. Yun pa isa. Pag iniisip ko nang medyo bata pa, paaralin, ay poproblemahin ko na naman pati ako, poproblemahin kong assignment at homework. Ayoko guys, ayoko. Tapos na ako dyan. May mga time dati na magko-call off lang ako dahil kasi ginabi na ako sa pagtutulong na sa mga bata sa homework projects, sa mga ganyan. Tapos na ako dyan. So, ang style ng buhay namin ngayon guys, the less stress, hindi naman pwede wala kang stress, di ba? Hindi mo naman ma-appreciate ang kagandahan ng buhay mo kung wala kang konting mga lubak-lubak dyan sa buhay mo. Bakit ako? Nakaka-survive ako nung gano'n na which is wala akong stress. That's good. Kasi pagkat may edad ka na rin, you choose your battles. Yung bang papatulang ko ba to? Poproblemahin ko ba to? Hindi, I mean, sa totoo lang, friends, wala akong alam na unang-una, wala ngayon, ang question, tatanungin ka nila, ngayon lang ba, feeling mo na ganyan, na nag-retire ka na? Hindi, miski na, nandito ka na sa Pilipinas? No, miski na nandun pa. Siguro nga, kaya nga sinasabi nila, hindi raw ako mukhang 55. Di ba? Kaya sinasabi nyo, friends, hindi ako mukhang 55. Teka, sandali, mayroong crumbs, Hindi ko nga eh. Di ba? Siguro, dahilan din yun. Pero hindi, ganun nga siya, guys. Kasi, pag may problema ako, kung ano man yun, trabaho, or personal, or sa pamilya na may problema, or meron akong worry, siya lagi nagpapabukas sa isip ko, ganito, ganyan, ganyan. Ganito, ganyan, ganyan. Nabubukas ang isip ko. Lagi siyang parang may sasabihin sa akin na solusyon or makakagaan sa damdamin or sa iniisip ko. Ganon siya. Lagi siyang Minsan, namuhi siya yung CLA, yung Mercedes 250, no? Oo. Ano yun? Nasabit ba yun? Yung gilid? Paano ba nangyari doon? Bago pa yung Mercedes-Benz.
Pumunta ako sa Cardenas. Tapos, kasi ako guys, yun lang for example, maaga ako bukas kung maaga ako makagigising, pupunta ako sa pag-off ako, yung first day off ko, yun ang happiness guys, pupunta ng Stater Brothers, Cardenas na yung Spanish na store or sa Asian store. A lot of times kasama siya, pero pag do what you need to do. Ako lang kasi talagang binubuting-ting ko. Di ba sabi ko ganyan ako, binubuting-ting ko yung mga groceries. Ako rin kasi gusto ko rin. Yung kaysa sasama ko, wala naman akong gagawin. Siya rin naman ang tinatanong ko pag mag-decide. Kung ano na lang yung magagawa ko sa bahay, gagawin ko na lang. At saka nahihilo kasi siya guys. Kasi ako pabalik-balik. For example, dito na, pupunta na naman ako sa dulo. Babalik na naman ako dito. May gulay akong gusto tingnan. Or ganito. So anyway, pero ngayon, nasasanay na ako sa'yo. Ngayon, wala na siyang choice kasi siya driver. Hindi kasi pagka meron ng kailangan sa department store, alam ko kung ano bibiling ko. Let's say, sapatos, pagpasok kong ganyan pak, sales lady, saan yung where's the, kung anong department, what? Gusto ko kagad, alam ko na yung pinupuntahan ko. Diretso, pagka nakita ko ngayon to, okay. Bayad na siya. Alis na siya. Ako, yung kung pupunta ako sa Caldero, dito merong shampoo, dito merong ganito, dadaan muna ako dito. Ang ganda ng ganito. Ang dahil kong natitingnan. Kaya, tungtuwa ako nung ang mga bata malaki na ayaw nang sumama sa akin. Dati maliit, di ba? Wala kang choice kung ibibit-bitin mo papuntang store. Hanggang sa lumaki na, naging teenager na, pag inaya mo, ayaw nang sumama, mas maganda. Para ako na lang. At saka siya, ako na. Sa Costco, ayaw niya kasi ang bigat ng mga lalaki, yung parang SNR, malalaking mga lahat, tubig, ganito, bibigat. No, magpapatulong ako. Basta ako lang, gusto ko ako lang kasi pwede ako. Kasi pag may kasama ko minsan, nag-aalala ko na, buryong-buryo na to sa akin. Kanina pa ako pa ulit-ulit. Kaya lagi ko naghahanap ako ng upuan. Maupo ka dyan. Gusto mo maupo ka dyan? Diyan ka lang muna. Yung mga bata dati, nung alanganin pang edad, hindi mo pwedeng iwan sa bahay. Bit-bit ko. So anyway, yun na nga guys, maaga pa, nag-grocery ako, pumunta akong Cardenas, drive ko yung kotse, bago pa yun. Bago yung kotse. Bago pa. Wala pa. Wala pang isang buwan. 250 SL, CLA, 250. 250 na Mercedes-Benz. Pagpasok kong pag-park kong ganon, okay. Nako, nung pauwi na ako, nagmamadali na ako. Hindi, ang akala, dito ang store, dito ako nakaharap sa store. Dito walang nakapark. Doon pa, sa unahan pa. So pag atras kong ganon, gumanon ako agad. Meron palang guys, merong, tawag? Barrier. Hindi barrier ba yun? Pero lang yung ganito lang kaliit. Gutter? Yung parang may tanim na, pero wala kasi siyang tanim, so wala kang makita. Siyempre, dito ako pumasok sa driver's side. Ito pala, may simento dito na parang design na ganun lang. Na nag-separate dun sa next na mga parking. So, mga ganito lang yung simento. Para siyang sidewalk, kataas, ganun lang. So, pag atras kong ganun, mababa ang CLA, di ba? Ako, yung wheel niya, gas-gas. Hindi yun, yung ano yan? Yung, ang tawag doon? Tawag dito. Yung side na, Side sa gulong. Hindi, tsaka yung mismong, Hindi yung yun. screen, yung parang screen, di ba? Pumasok. Tapos, pagdating mo, ginanong ko lang, di ba? Sa CLA ba yun? CLA. Hindi ko alam. Sa alam ko lang nagasgas din yung wheel. Pag uwi niya, alam ko, ninenervous siya, alam ko eh. Kasi bagong-bago yung kotse. Ganito, ganito. Kaya ako kasi, pagka ganon, kahit na sa kanya, kahit na sa anak ko, let's say, mangyari yun, isa lang sasabihin ko eh. Para siyang ninenervyos. Sasabihin ko, yun lang, sinabi ko sa kanya. Kako, bakit? Ito, ganito, ganito. Tinignan ko, yung damage. Kako, okay lang yan. Kako, nangyayari yan. It happens, sabi ko gano'n. Hindi naiiwasan yan. Wala na. Kaya, siya. Never na pinagalitan ko. Never sa Tapos yung ML naman, yung ML350 SUV ng Mercedes-Benz naman, bago-bago din yun kasi magkasunod lang yan. 2 weeks apart lang namin kinuha. Wala pang isang buwan, walang isang buwan.
Pag atras ko na naman sa garahe, nagmamadali ako, papasok ako sa trabaho. Kumayod yung gilid dito bumper, right bumper. Oo, sa garahe. Yung ano, yung... na-feel ko, pero sabi ko, sa pintuan, tapos merong parang simento na divider ng 3-car garage. Oo. Kumayod. Pagdating ko sa... hindi na ako nag-stop. Nagmamadali na ako. Yun nga yung malilate ka. Pagdating ko sa garahe, sa trabaho, pagtingin ko, oops! May gas-gas ditong bumper. Pero yun, nagawa niya ng paraan. Ano yung nilalagay mo? Meron ako mga gamit nun. Meron siyang nilagay na halos polish. Hindi mo na makita. Parang polish na. Pero parang grinder, may grinder siya. Tapos, I mean, yung may chemical siya na pag inano mo parang binabap mo siya. So, nawala. Halos hindi mo na, unless ang titignan mo talagang ganun. Sabi ko, ay, nagawa ko na naman. Ay. Wala, pero wala sa akin. Sabihin ko lang, nangyayari yan, it happens. Hindi mo maiwasan. Hindi siya ganung tao na, kumbaga nangyari na then hopefully you learn from your mistake, na hindi ka nagmamadali, na pag atras mo, siguraduhin mo naka-atras ka ng mabuti, ganun. Pero guys, baka isipin nyo, accident prone ako. Wala akong, isa lang ang accident. Wala akong ticket. No. Ang ticket ko lang, Fixed yung ticket. fixed ticket, dahil kasi nga, di ba, nakinuwento ko na yun, yung Tint. kotse, yung first Tint. ko na kotse sa Amerika, yung tint was very dark. So, pinaalis ng pulis kasi too dark. Pinatint ko rin kasi yun. Siya na yung nagpatent yun, tint. Pagkabili ng kotse, alam niyo na istorya sa kotse, di ba? Pinatint niya. Tapos, minsan, paano ba? Hiniram ko ba? Sabi ko, Hindi. ihatid kita. Hindi. Pumunta ka sa trabaho ko noon, bago yung kotse ko, yung first na kotse ko, di ba? Yung kinuwento ko na yung tungkol sa first na kotse. So, ang ginawa niya, kasi ang kotse niya, Mercedes-Benz. Yung magnobyo pa lang kami. Stick shift. Magnobyo pa lang kami. Yun 190E. Excuse me. May tint. Sabi ko, ay, ganda ng pag may tint. Kasi yung kotse kong binili, walang tint yun eh. So, sabi ko, ganda rin ng may tint. Sabi ko, magpapatint din ako balang araw. Sabi ko, ganun. Naku, one time, teka, nauubo ako. Yung matubig. So guys, ang ginawa niya, mahilig niya mag-surprise eh. So pumunta siya sa trabaho ko. Tapos sabi niya, pahiram ng ng kotse mo. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa kotse mo? Sabi niya, may diferensya yata ang aircon ay lumamig. Sa isip ko, ano ba yan? Bakit may diferensya? Parang hindi ka panipaniwala. Naka-Mercedes-Benz ka, tapos yung aircon ayaw gumana. Excuse me. Sa isip ko lang. So sabi ko, paano? Hindi ko yan madadrive yung kotse mo pa uwi. Dahil kasi nga stick shift yun sa kanya. Hindi, sabi niya, sandali lang. 1 oras, 2 oras. Sabi ko, saan ka pupunta? Akala ko, kasi ang alam ko, papunta siyang LA, trabaho. Yung pala, nag-off siya para lang gawin ito. So, dinala niya yung kotse ko. So, mga an hour or 2 later, nakabalik na siya. Pumunta na siya sa loob ng trabaho ko. Binigay niya ang susi ko sa akin. Tapos sabi niya, o sige, thank you ha. Sabi niya ganun. Tatakbo na ako. Sabi niya, punta pa akong LA. O sige, sabi kong ganun. Thank you, sabi niya. Ngayon, 3:30, uwi na ako. 3:30 ng hapon. Pagpasok ko ngayon sa kotse, atras na ako ngayon, parang ang dilim. Hindi ko talaga naisip na may tint. Hindi ko talaga naisip. Sabi ko, ba't parang ang dilim? Dahil kasi hindi mo naman iniisip na mangyayaring magkakatint eh. Di ba? Oo, hindi. Tapos, pagtingin ko sa likod, pag nung aatras ako, ba't madilim? Parang hindi ako makakita. Binuksan ko ang pinto. Doon ko na-realize, ay, may tint! Oh my gosh, nilagyan pala niya ng tint. Pinatint. Pinatint niya pala yung kotse ko na sobrang namagdak, kaya ako nahuli ng polis. So, pinaalis. Ganon kita kamahal, di ba? Thank you, ga. Tuwang-tuwa ako, may tint na yung kotse. Yun ngayon, ang nakita naman ng pulis. Dahil kasi, doon, bawal yung masyadong, yung tinted, yung masyadong dark. Sabi ko naman, hindi naman, ito fair.
tagal-tagal mo nang dinadrive yung kotse mo, hindi ka naman nahuhuli. Mas darker pa yung tin niya kaysa akin. Mas darker yung sa kanya, pero hindi siya nahuhuli. Sabi niya kasi naka-Mercedes-Benz. Ako naka-Chevy lang. Hindi, yun naman tsempuhan lang naman Pag may nakakitang pulis, gano'n, tapos yung, nakatuwaan din. Alam mo Meron ba- kasi minsan, they just let it go. Alam mo ba yung nangyari doon? Mm. Nasa bowling ka noon nung one time na may hapon, doon ka sa inland. Inland ba yun? Yeah. Sa San Bernardino. Uh, Pag exit kong ganon, ako magra-right. Yung puli, dalawa ang right or left lang. Magra-right ako. Dead end to, dead end. Dead end ito. Right or left. So, pag nag-stop ako red light, pag ganun ko, sabay ko yung pulis. Ito yung pulis. Nagkatinginan pa kami, nag-smile pa ako. Tapos, nililiko na ako. Naku, instead naliliko kasi only ito left only ito right. Naku, instead na magle-left siya, sinundan ba naman ako gasolinahan to? Sabi ko, teka, sinundan ba niya ako? Tapos, nag-stop ako sa gasolinahan. Sabi niya, ano yung sinasabi nila? Alam mo ba kung bakit kita in-stop? Sabi ko, sorry, no, I don't. Sabi ko, do you know why I stopped you? sabi ko, did I do something wrong? Sabi niya, No, you're do you thin. not- Sabi ko, oh my gosh. Do you know the reason why? Nasabay lang, kaya kitang-kita niya, kasi hapon yun, matingkad ang araw, kitang-kita niya na dark, oh my gosh. Sabi ko, tong police na to, wala siya siguro magawa, talagang napag-initan pa ako, kaya yun, pinafix. Yung ano lang yung mga fixed ticket. Yung gagawin mo lang, tapos wala na. Bibigyan kang ticket na kailangan tanggalin mo yun. Ano ba ginawa ko? Pinatanggal ko yun. Oo, tinanggal. Tapos, Pinatanggal ko rin. pinatanggal. Tapos, yung ano Tapos lang noon, naman, yung ticket noon, basta may nakita kang pulis o dali mo sa police station, Ipakita mo lang na ginawa mo na ginawa yung- mo na. Yun ang mga fixed ticket. Yung pinapafix nila. Let's say, yung mga ilaw, mga bulag ang ilaw mo, ganun. Yung busted bulb, yung bigyan ganun. kang ticket, pero ano Bigyan yung kang fixed ticket, ticket? pero fixed ticket lang. Wala ngayon. Yung moving violation. No, wala akong moving violation, ever. Ever. Since nung tinuruan ko siya. Kaya baka isipin nyo ba, dalawang the Mercedes-Benz ginasgas ko, pero wala akong moving violation guys na mga ticket na speeding or wrong turn or walang, mga ganon, wala akong ganon. Beating the red light. Beating the red light, mga no turn on red, wala akong ganyan guys, wala akong ganyan, never ako nagkaganyan. Yun lang, at saka both times na nangyari yun, alam mo yung pag marami kang iniisip, yung para kang wala, yung isip mo wala sa ginagawa mo, doon ka magkakamali. Pasalamat ko lang na hindi ako pinagalitan. Tapos number 2, na yun lang, hindi yung na-aksidente ako doon sa freeway or sa ganyan. Yun lang pinapasalamatan ko. So yun. Kaya na yung saging guys, so meron pang 2, 3, 4, 5, 8 kasaging. Gusto mo pa? Oo, laki-laki. Busog na ako, tapos 3 pandesal ba yung kinain natin? May kape pa. Eh naku, baka mapuno na may storage. Oo, mabihirap na naman. Sige guys, mamaya na naman ulit. Malilibang na naman kami. Eto, mag-ano muna kami, ipa-final namin, mag-uusap kami. Heart to heart. Tungkol sa... Kung anong iluluto namin. Kung ano. Kasi nasa isip niya, tinolang manok. Kasi binili niya akong sayote. I like sayote sa tinolong manok kaysa papaya. Ngayon, kung tinolang manok, kailangan kong pumunta sa garden namin para pumitas ako ng malunggay. Yung garden na malawak. Yung garden doon na inangkin na namin, na empty lot na merong malunggay. Yung malawak na merong malunggayan. Na-harvest lang ako doon. Inangkin na namin yun sa lupa namin. Kung kanino mang lupa yun, salamat sa malunggay mong tuunan doon. Kinukuha namin yung malunggay mo. Walang tao doon. Walang katabing bahay, kaya wala kang pagpapaalaman. Tapos, binigyan niya akong choice. Or nilaga. Nilagang... kasi meron doon. Gusto niya yung ano yung pechay, bagyo? No. Napa-cabbage. Wala palang patatas. Okay lang. Pero may carrots. Okay Tamis din ang carrots. Ngayon, binigyan niya akong choice. Kaya ngayon, after natin ito, goodbye namin sa inyo,
Mag-uusap tayo Ano ng muna, heart to gawin heart. nyo muna yung mga gagawin nyo. Kami naman, mag-uusap muna kami heart to heart. Ipag-decide kami, which. Kasi gano'n na guys, pag-retired ka na, yun na lang pag-iisipan. Hindi ba? Oo. Oh, Ano dati, pa isululuto? oo, dati, hindi, bagay, miski naman doon no? Ang pinoproblema namin yung kung ano na meron hindi yung ano dahil kasi wala. Thank you Lord. Yung kung ano, may beef, may chicken, may, Yun ang mas mahirap, langga, kung mayroon kang choice. Yun nga. Parang sa damit, ang daming damit, tapos sabi, anong isusuot ko? Wala ko isusuot. Ang daming nakabitay na damit, pero wala kang may isusuot. Pero kung isa, dalawa lang ang damit mo, no choice. alam mo na yun kung anong isusuot mo. Ito bang Either blue red or or ang white. red or white. Yun lang, wala na. Di ba? Yeah. Totoo yun. Oo. Kaya Kaya ngayon, tao hindi maano no? Hindi mo tayo ma-satisfy. kaya ito, palibasa nga, retired na kami, kanya gano'n na lang ang ano namin, pag mag-uusap kami, puso sa puso, kung anong... Pero- hindi guys baka naman sabihin nyo, yabang naman ito, hindi. bibiro Talaga, totoo lang. Hindi, pero ganun pa, magdi-decide kami kung ano talaga. Oo, Di para ba? pareho kaming gusto Gusto namin. kainin. At saka masarap yung, lalo na siya, yung bang inisip niya kung anong kakainin, naku, sarap na sarap siya. Oo. Nasa trabaho pa lang siya, nag-i-imagine na siya kung anong kakainin niya, gano'n. Ganun ako guys. Iniisip niya kung ano laman ng Yung ref. nagda-drive ako, Kung ano laman ng ref namin, yung mga leftover. oo. Tapos iniisip niya yon. Pero kahit leftover yun, pagdating niya, kinain niya, ay, naku, siyang-saya siya. Kasi kung minsan nangyayari, galing ako sa trabaho, 1 hour, pagkagabi na wala ng traffic, 1 hour, makakarating na ako sa bahay. Malayo ang trabaho ko sa bahay. 70 miles yun, miles, hindi... 39 miles sa one way. Hindi kilometer. 39 miles Oh, 40 one way. miles muna, 40 miles an hour. One way. Oo, tapos, mga 45-50 minutes, pero kung may traffic, ay 1 hour or more. An hour or so. So, nag-iisip na ko niya, teka, meron pa kaming paksiw doon o meron pa kaming talong doon na torta. Nag-iisip ako, naku, sarap no, no? Tapos magbubukas ako ng sardinas, so tapos may talong ka na sa torta, terno yun, no? Tapos, Ganun siya. tatawag siya, on the way ka na, oo. Nagluto ako ng ganito, ay nag-iisip ako ng talong Sabi ko, salamat sa pagluto. Ang pagluto mo, ibabaon ko na lang bukas. Kasi pag nandun na yung isip ko sa isang bagay na gusto kong kainin, yun na lang. Yun ang gustong-gusto niya. Yun ang gusto ko. Iniisip kung niya. Nagluto siya, naku, sarap naman nun. Kaya lang, ang isip ko nandun na nakatarget na, nakafocus na sa... For example, kung talong man yun, talong. So sabi ko, pero salamat para may ibaon ako bukas. Ganon siya. Kaya ito, we have to talk heart to heart, makapag-decide kami. Oh guys, ano na, baka naman mapuno na naman yung Oo. storage. Mag-ano na naman tayo, Kailangan ko ng malaking computer, part with malaking one, part storage. So, anyway guys, bye-bye. Oh, sige, at unang-una ulit sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much. Ganon din sa inyo. Amen. Sa hindi nyo walang bitiw na pagsuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo. Kung saan man kayong panig ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, Good good night. night. Bye-bye. Love I you. Bye-bye.